Praise the Lord. Isa nga po muli malakas na palakpak para kay Lord. So, Panginoon po yan. At karangalan ko pong muli na ako po ay mabigyan ng pagkakataon na makapaghayag ng mensahe ng Panginoon sa ating piling. At ganyan din po na kayo ay aking mga kapiling sa pananambahan, sama-sama magpuri sa ating pong Panginoon. At nawa po ay ang Panginoon, sa pamamagitan ng Santo Espiritu ay masatisfy ang ating pong mga pangangailangan. Meron pong pagkakataon, kanina po napadaanan ko rin yung Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activities. Meron daw pong panahon ang lahat ng bagay. Kasi nasabi ko po ito dahil kanina sa pag-uusap namin magkapatid ay nabanggit ko po ito. Merong panahon ang lahat. Sa nagdaang mga araw, di ba naranasan po natin yung summer. Siguro ito, pagtatapos na po ng summer, tag-ulan na naman po. Nakarang summer, makikita natin yung mga seasonal fruits. Ang dami po talagang hitik, yung mga punong hitik sa bunga. Nakakatuwa pang pagmasdan, no? Along the road, yung mga may puno ng mangga, ang daming mga nahuhulog na mga puno, na bunga. Nakakapanghinayang, no? Minsan parang gusto kong mabulot pero talagang hindi ko po talaga, parang nakakahiyaan ko na rin po. Minsan po, sa akin pong pagtakbo, napadaan po ako doon sa isang lugar. Akala ko may nang bato sa akin sa harapan ko po. Nung pala ako'y muntik na mabagsakan ng bunga ng Indian mango. Lalo na po yung Indian mango. Talaga kanina po, kahapon po, pag alis namin, nag-ani na naman ng from GSU sa Nueva Ecija, nag-ani na naman yung pong kasama po ni Roland sa ang dami, pero nakalimutan po namin dalhin. Ang dami po, pero ang nakakatuwa po, yung sa isang, pagka nakita mo yung full-blown tree na talagang hitik sa bunga, ang sarap lapitan, ang gandang pagmasdan, di po ba? But what to do when you saw a full-blown tree in its seasons, pero you find no fruit but just leaves? Bago po tayo dumaan sa ating pong key verse, allow me na, pwede po nating, hilingin ko po kayo na i-declare po natin yung authority of the Bible. Ano po ba ang sinasabi nito para sa atin? Pwede po ba nating i-declare ito ng buong pananampalataya? In 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi po, lahat ng kasulatan, sabi po, ulitin po natin i-declare po natin ang sabay-sabay with yung ating pong with declaration po talaga. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ito po yung lagi kong dinideclare po. Para po kung sakaling minsan po malaman natin na ito palang role ng Word of God sa buhay natin. Walang personal. But now, allow me to read ang ating pong key verse today sa Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Sabi po, early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately, the tree withered. Mari po ba tayong yumuko at tayo pong lahat ay manalangin? Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo sa laking pribilehiyong to na kami ay magsama-sama pong muli na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, kapag ang presensya mo ay naroroon, Panginoon, punong-puno ng kagalakan ang iniiwan mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Maraming pong salamat. And right now, Lord God,
inilalapit po namin ang aming sarili and we allow the Holy Spirit sa buhay po namin na malayang pumilo sa aming po mga buhay, katagpuin ang aming mga pangangailangan. Bigyan kami, Panginoon, ng karagdagan pang karunungan at kaalaman at kaunawaan sa mensaheng may papahayag ngayon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maparangalan at mapapurihan sa mga sandaling ito. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. 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 Praise the Lord. Again po, sabi po natin sa Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately, that tree withered. No? Kanina po, meron po gusto sabihin, but nalimutan ko po, pero gusto ko rin po sabihin ngayon. Nakakatuwa pong pagmasdan din that every time nadadalaw po kami magkapatid dito sa inyo pong panambahan, ang dami po laging develop na. Nag-pisa po kami dumalaw, nasa baba po kami. But every time nadadalaw kami, ang dami pong Glory to God po! Sa malakas sa palakpak sa Panginoon. Dahil po, His grace, yung pong lagi pong sufficient ang binibigay ng Lord sa atin. Di ba? Kaya deserve ng Lord na pasalamatan, di po ba? At nakakatawa pong pagmasdan yung sama-samang pagtutulungan. Ito po ay dahil sa dahil po ito ay bunga ng inyong pagkakaisa, pagtutulungan at sama-samang pagpagsamba sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Nabanggit po natin ang ating key verse kanina. Ito po yung highlights. Ang Panginoon kasi nung paggising niya umaga siya naglakad, naranasan niyang magutom. Nung siya ay nagutom, nakita niya yung fig tree na talagang ang ganda, full-blown. At kapanahunan pa niya ng fig tree na to. Kapanahunan niya. Ibig sabihin ng isang punong kahoy kapag kapanahunan niya, nagiging hitik sa bunga. Katulad na nabanggit natin kanina, tungkol sa sabi ko yung Indian mango na nagkakalat na lang sa lansangan, nalalaglag na bumabagsak mula sa punan. Pero this time, ito, in its season, kapanahunan naman ng fig tree. Pero nung naghanap ang Panginoon ng bunga dito sa fig tree na to, He found nothing. Wala siya nakita. Jesus was mentioned sa pangyayari sa gospel na 2 beses binanggit sa gospel na siya ay nagutom. Ang Panginoon, during on His 40th day ng kanyang fasting sa wilderness na hinatid siya ng Spirit doon, he was hungry. Nagutom siya. But He was offered a stone. Sabi niya, best na pagkain. No? Kasi yung temper, ang gusto niya, kung talagang ikaw yung anak ng Diyos, gawin mo na lang tinapay ito, kaya mo naman gawin. Kaya naman talagang gawin ng Diyos yun eh. In fact, napakain niyo nga yung yung 5,000 na mga tao, more than that, in 5 pieces of loaves. How much more? Pero hindi siya nagpa-under sa authority ng tempter na ito. At pangalawang pangyayari na nagutom ang Panginoong Hesus, eto nga po, Jesus was hungry at nakita niya ang fig tree na ito. Alam niyo po, ito hindi po basta pangyayari lang. It is a parable po. Kung makikita po natin yung description ng fig tree, so wala po kasi ako nakikita rin sa puno sa lugar natin ng fig tree, di po ba? Ang fig tree po kasi, yung pagnamunga hindi sa mga sanga-sanga, kundi diretso po sa puno yung parang kamyas. Uhugutin mo lang ng ganun. Kaya yung time na yun, yung fig tree na nakita ng Panginoon is full-blown ng daming leaves. Siguro natatakpan yung puno niya. At nung hinanapan siya ng Panginoon ng bunga, wala siyang makita. At the same time, kung may nauna namang traveler na kumuha, makikita mo naman yung bakas eh. Pero walang bakas. At nakita na lang talaga ng Panginoon, etong fig tree na to, walang gusto na mamunga. Talagang, hindi naman siguro unfair ang Lord na para nagutom lang siya, nadismaya lang siya, sasabihin eh. At he will course na sabi niya. Pero sa totoo lang, yung time na yun, alam ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na wala talaga sa kapasidad niya na siya ay mamunga.
Minsan, makikita rin po natin yung fig tree na to na ating pong na binabanggit is talagang kala mo sa labas, na malayo pala makikita mo is kaakit-akit. Halos pwede mong lapitan, talagang kala mo marami siyang bunga. Kala mo, on the outside appearance of this fig tree is, he is having a good fruit, talagang kala mo successful na siya. But the thing is, how would you define a successful life? Dahil basta marami kang leaves, parang pwede po kasi nating i-relate ito. Kasi tulad na nasabi ko po sa inyo kanina, it is a parable na kung saan ay para pong pwede po nating i-relate sa ating pong buhay. Naalala ko po nung ako po ay malapit na mag-retiro, meron po akong executive chef. Dahil ako po ay isang chef doon sa trabaho. At dati po siyang mababa lang ang position niya. Minsan, meron siyang, nagkaroon kami ng, parang hindi niya dagos. Meron siyang sinermonan ako. sa 2 tao nagsabi sa akin nito, nagmula sa mababa hanggang sa, yung isa naging supervisor ko pa, pero dati ko siyang casual. Ang sabi niya, sa palagay mo ba, mararating ko ang position kong ito kung di dahil sa akin pagsisikap? Sa totoo lang po, parang gusto sabihin sa kanya, hindi mo naman makakamit yan kung wala naman nagbigay sa iyo eh. Pero yung time na yun, inayaan ko lang. Alam niyo po nangyari, talagang ang Diyos po natin ay buhay. Kapag ang isang lingkod ng Diyos ay may hinamak ng tao na po, katulad po nung naalala ko po, yung isang lingkod ng Diyos na hinamak ng mga kabataan, tinukso, kalbo. Kaya huwag sabihin kalbo ko. kalbo. Pero, alam mo, may dumating na oso. Sila ay pinas lang ng oso. Buhay po ang Diyos. Alam niyo po nangyari, nagsara ang hospital, nawalan siya ng trabaho, yung isa rin nawalan din ng trabaho. Ako rin po, nawalan ng trabaho, pero connected pa rin po sa Golden Sachs sa college. Glory to God. Sa totoo lang po, in our life, ang description po ng successful life, hindi yung katulad ng punong ito na napaka full-blown ka ng dami mo ng leaves. Talagang akala mo, sa outside appearance mo, ikaw ay kumpleto na sa puno, pero wala ka naman palang bunga. Minsan, ang ating pong buhay, akala natin ang basis ng successful life is yung parang financially secured ka na. Kumpleto ka na, okay. Naalala niyo po ba yung taong umani ng maraming ani, sabi niya sa sarili niya, gigibayin ko ang maliit kong bodega at magpapagawa ko ng malaking bodega at pagkatapos doon ko lalagay lahat ng aking ani at sasabihin ko sa aking sarili, ako na lang ay makakain, magpapahinga at magpapakasaya. And the Lord said, sabi niya, hangal. Ngayon din kukunin ang buhay mo. Di po ba? So it is not the basis of a successful life, yung financially secured ka, yung nakapagpatapos ka na ng mga anak mo para maging professional. Hindi po ganun eh. Pero okay po yun. I'm not against. Hindi po ako tutol na bigyan, dahil din po responsibilidad ng mga magulang na bigyan na mabuting kinabukasan ang kanilang mga anak. There is nothing wrong in pursuing a good life. But if you forgot God, ayun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ang sarap po talaga ng feeling kapag you are pursuing a good life and at the same time, meron ka pang kasama po ang Diyos sa pagpupursue. Glory to God, palakpakan po natin ang Panginoon. The appearance of the tree is in full bloom, giving the impression that the fruit, but it had a fruit, but that there is none, even one. It is a deceptive kind of tree. Ang ganda niya, season niya, nasa panahon siya, pero bakit hindi siya namumunga? God is not impressed in leaves. He is looking for fruit. Katulad po ng ating pong buhay, ang tinitingnan niya po sa atin, ano ba ang nagawa mo? Sometimes, sinabi rin ng Panginoon, akala natin na
mabuting tao sila, ganun-ganun. Pero at the same time, the Lord said, you shall know them by their fruits. If Jesus checked your life today, would He find fruits or just lips? Alam niyo po, bigyan po natin ng 3 negative traits. Ito po, lagyan natin. 3 negative traits of a tree mentioned sa topic po natin ito. Una, sabi, it looked good from a distance. Ang ganda, kaakit-akit siya pagmasdan. Pero pangalawa, at the same time, sabi, it was deceptive. Mandaraya. And at the same time, number 3, it wasted its season. Isa-isayin po natin. It looks good from a distance. Madami siyang daon. Mukhang healthy. Mukhang spirit-filled talaga siya. But, sabi niya, we may be busy in the church activities and spiritually active, but barren in character. Sabi ng baog, hindi nanganganak, walang bunga, no? Nakakatuwa po, no, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, nakikita po natin ang bunga ng pagsasama-sama natin pagpapagal, paglilingkod sa Panginoon. Ang tinutukoy po rito, yung barren, hindi po rito yun, sa ibang church. Pwede po baka sa ibang church po. So, we may be busy in church activities and spiritually active, but barren in character. Ang hinihingi po kasi ritong fruits ng Panginoon, yung fruit of your transformation, yung fruit ng pakikipagkaisa mo kay Kristo. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed, and behold, new things has come. Yun po ang mga pagbabago, yung mga pwede po natin masabi na bunga natin sa Panginoon. Minsan, nung kami po ay kabataan pa, kami po, yung panahon pa ng TV, tubo pa, di tubo, no? Nakikipanood kami sa kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin is religious, napaka-religious po nila. Pagkadating po ng mga alas 6 o mga ng gabi, ay sama-sama silang nag-nonobina. Hindi ko po kayo tinututulak kung kayo ginagawa niyo po yun, no? Nag-nonobina, nagro-rosaryo po sila. Pero pag araw na po ng Miyerkules, dati yung all-star wrestling po kasi Miyerkules. Yeah. Pagkatapos sakto, sa kanila pong pagpa-prayer lagi ay yung oras. Kaya nakikita po namin, nagmamadali silang matapos sa kanilang panalangin para makapanood ng all-star wrestling. At pagkatapos pag nanonood, ayan na po, sandamukal na pagmumura ng bawat isa. Sige, palibag mo. Sige, tulungan mo. Mga ganon. Napapakinggan po namin. Hindi po ganun ang inihingi ng Panginoon na klase ng bunga sa atin ng paglilingkod. Na kung saan ito dapat daw po nakikita sa ating pagkatao. It was a deceptive, sabi po, gave false hope. Wala siyang mabigay nung hinanapan siya ng Panginoon ng bunga. Kung tayo po sa mga sandaling ito, hanapan ng Diyos ng bunga. Di po ba? May mapapakita po ba tayo? Or katulad din po kaya tayo ng fig tree. Malamang wala po ritong ganun, no? Meron po siguro sa ibang church. So, praise the Lord, no? Masasabi po natin, deceptive hypocrisy. Yung po talaga ang tinutukoy ng it symbolize hypocrisy, itong fig tree na ito. Ang Diyos, ang gusto niya, ang Panginoon, maiwas tayo sa ganong klase ng paglilingkod na paimbabaw lamang. O minsan, hindi totoong klaseng paglilingkod. Ang gusto niya talagang buong tapang at buong pusong paglilingkod sa ating pong buhay. Maalala niya po nung panahon nung panahon ng Kastila, tayo nasakop ng Kastila, ipinahayag po ni Jose Rizal ang uri ng mga priest na sa atin po ay nangunguna sa tungo sa kabanalan. Pero pinakita po niya roon sa kanyang Noli Me Tangere, El Filibusterismo, yung attitude ng mga priest during that time. Kita niyo naman po, di po ba? Kung nabasa niyo po yung mga sinulat. So, yun po, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang ganong uri ng paglilingkod sa Kanya. Yung hindi tunay at tapat na paglilingkod. Alam niyo po nangyari? Sabi ng Panginoon, may you never bear fruit again. Hindi naman sinabing,
mamatay ka na bukas. Hindi, may you never bear fruit again. But, immediately, yung punong yun, nalanta. Alam niyo po, bago malantang ang puno, it takes time di po ba? Hindi naman, pagkasabi mo ngayon, malapit, pagkapuno po, kahit nga, bunutin mo sa ugat hindi agad-agad mamamatay, magiging green o magiging brown yung mga leaves. Hindi ganun It takes time. Pero immediately, namatay yung fig tree. Ano na yung nangyari sa kanyang mga leaves? Sa ganda ng kanyang anyo. Many of us, sa mga pagkakataon to, ang lahat ay busy sa pagpapayaman. Kahit po sa parahang hindi nakalulugod sa Panginoon. Pansinin po natin, yung mga nangunguna, leader ng ating pong bansa, ang yayaman na nila Pero bakit nakagagawa pa sila ng mga ganong katindi? Tingnan niyo po hanggang ngayon, ano po ba yung issue sa Senado? Di po ba? Wala naman po akong inaano sa inyo na para maghimagsik kayo. Ito po yung katotohanan Bakit? Yung mayaman, patuloy pa lalong nagpapayaman kahit yung iba, kahit hindi sa mabuting pamamaraan. Nakakalimutan na nila na mayroong Diyos na pinagmumulan at nagbibigay ng yaman sa kanila. Sabi nga po nakwento ko sa inyo kanina, sa palagay mo ba mararating ko ang posisyon kong to hindi dahil sa pagsisikap ko? Mararating mo yan kung may nagbigay sa iyo. Kahit na anong pagsisikap mo, kung hindi ibibigay ng Diyos sa iyo, baliwala yan. Kaya, the best thing para ma-achieve mo is something na gusto mo, delight yourself unto the Lord and He will give you all the desires of your heart. Ganun po. Yun lang naman po hinihingi ng Diyos Gusto mo ba na maging mapagpala ka? Unahin mo yung Diyos. Yung version niya, that is Old Testament version ng 37 verse 4 ng Psalms. Yung version niya sa New Testament sa Gospel, Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you needed shall be added unto you. Napakatapat po ng Panginoon sa Kanya pong mga pangako. Hindi siya nagpapabaya. Kapag ka po nangako ang Diyos sa atin, tinutupad niya po at kabilang po ron na kung saan natanggap ko po ang katapatan ng Kanyang mga pangako sa buhay ko po. Minsan nagtanong ako sa sarili ko, Lord, paano ko bubuhayin ang anim kong anak? Anim lang? Dapat 8 yun. Paano ko bubuhayin ang 6 kong anak sa pamamagitan ng kakaparanggot na sweldo kong ito? Basta Panginoon, sabi ko, nilikha mo ako. Meron kang plano para sa akin. Magpapakasipag na lang ako sa trabaho ko. Gagawin ko, tatanggapin ko lahat ng pinagkaloob mo sa akin. Alam niyo po ngayon, purihin ng Panginoon. Isa na lang po yung 6 kong anak, yung isa, God graduate na rin po. This year. Glory to God. Sa Diyos din po ang kapurihan. Kahit natandaan po natin, tayo ay napupuno ng dami ng pagsubok sa buhay. Merong Diyos na nakakakita sa atin. Merong Diyos na nakakaramdam ng ating nararamdaman. Kaya nga po Diyos siya Nilikha niya tayo for a purpose. Ano ba ang purpose po ba natin kung bakit nandito po tayo? Kung bakit nandito tayo sa iglesia ito, sa kapilyang ito? Bakit po tayo ay nagsasama-sama? Ano po ba ang dahilan? Di po ba? And sometimes, sabi ko, ayaw po ng Diyos yung mapagkunwari. Sabi niya, it is a hypocrisy. Sabi niya, para siyang whitewashed tomb. In Matthew chapter 23, verse 27, sabi, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Alam niyo po yung sinasabi rito? Yun daw, naglilingkod ng hindi tapat sa Panginoon, yung mga naglilingkod ng paimbabaw lamang, ay para daw siyang ataon na pininturahan ng puti na napakaganda.
sa labas, pero sa loob, full of dead bones, yung mga kalansay. At sa totoo lang, ang mga tinatawag ditong unclean, ano po, ayaw niya ng mapagkunwari, katulad ng mga libingang pininturahan ng puti, magandang tignan sa labas, pero ang nasa loob ay puno ng kalansay at iba pang maruruming bagay. And number 3, sabi, it wasted its season. This fig tree has given the time para lumago, mamunga, at makatulong sa mga travelers. Kasi yung mga travelers po kasi, talagang minsan pagka naghahanap yan ng puno, during the time po kasi mga travelers, hindi katulad ngayon, mga 4 wheels na, no? Marami mga sasakyan. Dati po talaga, ang ginagamit na paglalakbay lamang ng mga tao noon, 2 paa. Mapalad na medyo may mayaman na kapag meron pa siyang hayop na magdadala sa kanya, like camel, donkey, kalabaw sa dito sa atin, baka, yon, kabayo. Pero noon, 2 lang po ang ginagamit na paraan ng paglalakbay, 2 paa lamang. Kaya napakabuti ng Diyos. Nagpatubo siya ng maraming mga puno along the way, the highway, para yung mga travelers kapag doon na lang hihimlay, magpapahinga, at the same time, manginginahin ng mga bunga nito. But the thing is, paano kung ikaw ay isang puno na napakaganda mo, napakalago mo, subalit wala kang bunga? Alam mo, it is like yung the parable of the seeds. Ito yung natanim sa isang lupa na kung saan ay hindi makapangmunga dahil sa dami ng mga iba't ibang nakapaligid sa kanyang mga damo. And that is yung mga pagsubok, yung mga kaabalahan, kaya hindi po makapangmunga. Ito po, God gave time, soil, water, and sunlight, enough time to grow, pero walang bunga. So, alam niyo po, kung lagi po nating sinisiyasat ang ating sarili sa harapan ng Panginoon, Lord, nabibigyan pa kita ng kaluguran sa iniisip ko, sa ginagawa ko, sa kinalalagyan ko ngayon. Nabibigyan pa kita ng kaluguran. There are 2 major points why Jesus cursed the fig tree. Hindi naman po ganun kasama ang Panginoon, no? Kung bakit niya kinurse itong fig tree na to. Hindi siya galit sa puno. It is a parable na kung saan kinakailangan, kasi nung naglalakbay ang Panginoon, hindi lang naman siya mag-isa eh. Kasama niya yung mga disciples niya, yung mga apostles niya. Yung ginawa, tinawag niya maging apostle. Kasama niya lahat ito. At sila rin sa katotohanan ay nakasaksi how the fig tree withered immediately. Sabi po natin, 2 major points why Jesus cursed the fig tree. Because God checked the fruit, not the appearance, not the achievement that we had. Naging matagumpay ka sa lahat ng aspeto ng pag-aaral mo o ng mga ginagawa mo, pero wala naman yung bunga. Wala naman yung bunga ng pakikipagkaisa mo sa Panginoon. And number 2, sabi, God would rather prune us than pretend us. Mas gusto ng Diyos na tinatapyasan tayo ng mga sanga. Sa bahay po namin, nakakatuwa, kahit paano, meron po kami yung puno ng atis. Nakikita ko po yung mga sanga. At minsan, ito yung ginagawa ng mga pulisop na tahanan niya. Kaya ginagawa ko, pinuputulan ko po ang mga sangang ito. At the same time, pagkatapos po doon lumalabas yung mga dahon. At the same time, namumulaklak at lumalabas na ang bunga. Purihin po ang Panginoon. God would rather prune us. Minsan masakit po yung sa buhay natin, tatapyasan ka. Yung tatanggalan ka ng mga sanga sa buhay mo. Sakit po yan. Pero meron naman pong binibigay na ang Panginoon na kung saan yung magiging endurance po natin, binibigyan niya tayo ng pagtitiis
pinaparamdam niya sa atin, kasama mo naman ako eh. Hindi naman kita iiwan. And the purpose, bakit po namatay immediately ang fig tree? Hindi po, tinuulit po, hindi galit si Jesus sa puno. It is a parable. And the purpose number 1 is to expose emptiness of fruit. Alam niyo po, minsan, nakakalungkot sa mga tao, hindi po rito sa atin yun ha, sa ibang church po siguro. Yung mga ibang mga tao na ginagawa na lang ang pag-attend sa church, ang paglilingkod nila because of responsibility. Nagiging more on religion instead of relation. Ano ba yung kaugnayan? Nakaugnay ka pa ba kay Jesus? Katulad po ng mga, kaya po ating parable ng fig tree, kaya inihambing niya po ito, yung fig tree is like an Israel had the temple. May mga temple po sila sa temple, may temple po sila. At sa temple na yun, nandun sila nagbibigay ng mga sacrifices ng mga hayop. Nasa-sacrifice po ang lahat ng mga ito. But, sabi niya, at the same time, pero, sabi po ng Panginoon sa, what you, scribes and Pharisees, sabi niya, yung pang Israel had the temple sacrifices and routines, pero walang justice, mercy, and faith. They are more of religion, but in terms of holiness, they are none. Nakakalungkot pong isipin na po na may mga paglilingkod na nagiging ganon po. Bakit po? Kasi meron pong participation ng kaaway po. Ano po? Ano po yung participation niya? Deception, yung pandaraya. Bakit? Sabi po rito sa Matthew chapter 23 verse 24, you blind guides, you strain out the gnat but swallow a camel. Yung pong sinasabi rito, ang liit lang ng bunganga natin. At po, kung titignan natin literal, ang laki ng camel, kakasya ba yun sa bunganga? No. It is a figurative talinhaga po ito. Na inihambing niya ang mga gawang paglilingkod na kung saan ay nakahantong lamang sa mga batas at kung aning rules and regulation, pero wala ang Panginoon, medyo may problema. Minsan ang Panginoong Yesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Siya po ay matinding binatikos ng mga teachers of the law, ng mga Pharisees. At sabi, bakit sa araw ng panghihinga ka gumagawa? Nagbigay ang Panginoon ng isang halimbawa. Kapag kang inong baka ay nahulog sa bangin, hindi mo ba siya aahulin kahit sa araw ng pamamahinga? Sabi ng Panginoon, mas mabuti magligtas kahit ng araw ng pamamahinga. Kaya sabi ng Panginoon, because I am the Lord of the Sabbath. Ang sinasabi po natin dito, merong mga pangyayari minsan sa mga naging mga policies po natin na minsan, sa amin po, sa music po kasi namin dati, at yung policies, kapag hindi ka naka-attend ng practice, ganyan, hindi ka tatayo. At the same time, pagka mga ilang consecutive days ka na hindi ma-attend, pahinga ka muna. Yung mga ganon. Pero hindi. Ang Panginoon lagi pong pinapairal yung humanitarian reason. Yung pagiging unawa niya na sa kapakanan ng mga tao. And sometimes, our service to God is just a performance. But when we seek of transformation, parang wala tayong mabigyan. So it is but performance without transformation grieves God. Kaya dapat po yung gagawin natin, Lord, nawa po sa gagawin kong ito, may your name be glorified. Diba? Sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng isipin natin, unahin natin ang Panginoon. God wants genuine over fake.
Ngayon po, marami ng mga lumalabas ng mga fake, sa mga gamit, no? Lalo na po sa Shopee, sa Lazada, mga fake po dumarating. Ang mga minsan, nakakalungkot po isipin, pati yung mga lingkod, naglilingkod, peke na rin. Pero wala po sa church natin yan. Nasa ibang church po siguro. God wants genuine over fake. Dahil mapepeke mo ang tao. Madadaya mo katulad ng kung titingnan natin itong fake tree na ito, kala mo full-blown na, no? Kala mo marami ng mga bunga to. Pero hindi ang Diyos eh. Ang tinitingnan ng Diyos dito. Kung maalala niyo po si Samuel, mag-a-anoint siya ng 2 Kings. Nakita niya si Eliab, ang laki ng katawan, at the same time, may skill, warrior. Sabi niya, siguro ito na nga yung papalit niya kay King Saul. Sabi ng Panginoon, no, hindi yan. At the same time, sumunod pa isa. Pero hindi. Ang tinitingnan ko, yung puso ng tao. Hindi yung panlabas na anyo. Ang tao ro kasi, at tinitingnan yung panlabas na anyo. Pero hindi ang puso. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso. Kaya nga po, napili niya si David. At tinawag mong, he is the man after God's own heart. Sabi po sa John chapter 15 verse 8, by this, Father is glorified that you bear much fruit. Magkaroon daw po tayo ng mga bunga. Ang tinutukoy pong bunga rito ay hindi lamang yung may naakay ka sa Panginoon. Ang bunga tinutukoy po rito ng Panginoon, yung bunga sa buhay mo, may nabago ba? Ayun po, sabi niya because anyone na nakipagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala din dati niyang pagkatao. At ang pangako ng Panginoon dito sa Galatians chapter 5 verse 22, yung fruit of the Holy Spirit. Ano pa po ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, gentleness, self-control. So, yung po hindi, salita lamang po ba ito? Hindi po eh. May bayan po natin. Unawain po natin at i-meditate po natin, ano ba itong love na hinihingi ng Lord na to? Ano ba itong joy? Nararanasan ko pa ba yung joy sa paglilingkod ko sa Panginoon? O baka naman ito yung routine na lang? Ang gusto ng Lord, nandyan sa buhay mo yun eh. Kaya nga po, alam mo niyo po, nung tayo nakakilala sa Panginoon, naramdaman natin yung galak. Unang-una kong naramdaman kasi nung nakatanggap ako sa Panginoon, yung galak. Yung galak na nais kong ibahagi rin sa iba para sila rin ay magalak din. Yun po ang hinihingay ng Panginoon. At sarap po ng feeling, no? Pagka nakahawa ka ng mabuting bagay sa buhay mo, nahawa mo, naakin mo sila, nahawaan mo sila ng galak. Ako, sarap po noon ng feeling talaga. And that is one thing na kinalulugdan ng Panginoon sa atin. There is a lesson from the first victory. Ano po ba yung lesson na sinasabi rito? Number 1, we can look highly spiritual on the outside, pero God check for actual fruit in our life. Pwede po nating ipakita, active siya sa lahat ng mga gawain, prayer meeting, attending, tapos Bible studies. There is nothing wrong with that. Pero kapag ginagawa mo ito dahil responsibilidad ko na lang ito, hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Ginagawa mo ito dahil galak na galak kang makapiling, makarinig ng mga sasabihin ng Panginoon sa iyo. Kahapon nabanggit po yung message po doon sa ginawa pong dedication ng gym po ng Golden Success. Nabanggit po, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Nakagagalak kong pakinggan yung impitahan, halika na, sasamba na tayo sa Panginoon. O sige, ito na. Ang gaaga po natin dumarating dahil sa sobrang galak po natin. Sa sobrang galak po ng ginagawa natin talaga, kahit ikaw pa lang yung nandun, nag-aayos ka ng mga upuan, nagwawalis ka ng flooring, it is a kind of service that God wants
na makita niya sa atin yung malasakit. Di ba? Nakikita mo ng may dumi. Titingnan mo lang. Di po ba? Meron kang dapat initiative. Ikaw na magtanggal. Di po ba? At yun ang kinatutuwa ng Panginoon sa atin, na meron tayong malasakit. Hindi lamang po sa gawain ng Panginoon, malasakit sa lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Binigay ng Diyos sa atin yan. Di po ba? Pwede niyo pong sabihin, ano ba yung pagpe-pray ko sa iyo mamaya, magpe-pray ako, devotion ko. Di po ba? Ang lakas po ng dating niya sa Panginoon kapag ginawa po natin yan. At ang lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po nasasayang. Recorded po lahat yan. With interest. Di po palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 2 po, don't waste your season. Yung hanggat malakas ka pa, hanggat kaya mo pang magpuri sa Panginoon, hanggat kaya pang tumalon sa Panginoon sa pagpupuri, gawin mo lahat ng ito for God's glory. Sabi nga po sa kanya, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. Hanggat may pagkakataon pa, let us serve God with whole heart.